Ba't ang bilis maubos ng baon? Gastos sa school projects, dagdag pa yung recess time, tapos may budol pa sa Shopee at TikTok shop. Relate ka ba? May matitira pa ba kapag ganyan sa baon mo? Hindi mo kailangang maging rich kid o maghintay na makagraduate para magkaroon ng malaking ipon. Ngayon, ay pag-uusapan natin ang mga pinaka-effective na paraan kung paano mag-ipon at magkapera kahit nag-aaral ka pa lang. Walang boring na lectures dito, pure practical tips lang na kayang-kaya mong gawin ngayon. Kaya kung gusto mong maging financial lodi ng squad mo, panoorin mo ito hanggang dulo. Simulan natin sa basic. Paano nga ba mag-budget kung ang allowance mo ay sapat lang para sa pamasahe at pangmeryenda? Huwag mong gamitin yung mga old ways ng pag-iipon na hindi naman gumagana para sa lifestyle mo ngayon. Subukan natin ang tinatawag na the no-grip budgeting strategy. Every time na makakatanggap ka ng baon, weekly man yan o daily, bawasan mo agad ito ng 20%. Kung ang baon mo ay 100 pesos every day, itabi mo agad ang 20 pesos. Huwag mong hintayin na matapos ang araw bago ka mag-ipon mula sa natira mo. Dahil ang totoo, walang matitira kung hindi mo ito itatabi ng maaga. Para hindi ka matuksong gastusin ito, gumamit ka ng digital banking apps na may personal goals features. Pwede mo ring gamitin ang classic envelope system kung gusto mo ng physical cash. Isulat mo sa sobre, for the future. Isipin mo na lang, yung 20 pesos mo araw-araw, isang malaking flex na yan pagdating ng dulo ng semester. Ngayon, paano natin mapapalaki ang natitirang budget mo? Dynamic tayo sa tinatawag na baon hacks. First hack, bring your own water and snacks. Alamin mo kung magkano ang nagagastos mo sa soft drinks o bottled water araw-araw. Kung nagmamadali ka palagi sa umaga, magdala ka ng sarili mong water tumbler. Hindi lang ito eco-friendly, makakatipid ka pa ng malaki. 1 month na diretsong pagdadala ng sariling tubig, pambili mo na ng bago mong sapatos o skincare set. Second hack, iwas inggit sa kaklase. Oh no! Kapag may nakita ka lang na bagong gamit yung classmate mo gusto mo ikaw rin. Sa panahon ngayon, big no-no talaga ang word na inggit. Dahil isa din yan sa mga dahil kung bakit hindi ka nakakapag-ipon. Ang pag-iipon ay kalahati lang ng equation. Kung gusto mo talagang mapabilis ang pag-abot sa financial goals mo, kailangan mo ring dagdagan ang pumapasok na pera. Yes, pwedeng-pwedeng magkapera kahit estudyante gamit ang iyong skills at smartphone. Here are the best side hustles for Gen Z students. Digital product selling. Magaling ka ba mag-design sa Canva? Gumawa ka ng mga digital templates, digital planners, o stickers, tapos ibenta mo ito online. Isang beses mo lang itong gagawin. Pero pwede itong magbenta ng paulit-ulit habang natutulog ka o nagre-review para sa exam. Micro-freelancing. Kung mahilig kang mag-edit ng short videos tulad ng Reels o TikTok, marami ang naghahanap ng video editors ngayon. Pwede kang mag-offer ng service mo sa mga small online shops na walang oras mag-edit ng mga content nila. Selling school notes. Kung ikaw yung tipo ng estudyante na laging maayos at aesthetic ang mga notes sa klase, i-convert mo yan into PDF file at ibenta mo sa mga kaklase mo na nangangailangan ng reviewer. Win-win situation, nakatutulong ka na sa kanila, kumita ka pa. Ang pinakamagandang investment habang estudyante ka pa lang ay ang iyong skills. Gamitin mo ang internet para matuto ng mga bagay na pwede mong pagkakitaan. Huwag kang ma-pressure kung maliit pa lang ang kaya mong ipunin ngayon. Ang pinakamahalagang part ng process na ito ay ang pagbuo ng habit o ugali. Ang disiplina na matututunan mo sa pag-iipon ng 20-20 o 50 pesos habang nag-aaral ka pa lang ay ang magiging foundation mo pagpasok mo sa real world. Hindi ibig sabihin na nag-iipon ka ay hindi mo na pwedeng i-enjoy ang student life mo. Pwede ka pa ring sumama sa mga labas ng tropa, basta siguraduhin mo lang na kasama ito sa budget mo at hindi ka gagamit ng perang nakatabi para sa savings mo. Learn to budget for fun too. You are preparing for your future, and that is one of the coolest things you can do as a young person. Kaya mo yan. Simulan mo na ngayon kahit sa pinakamaliit na halaga. Kung nakatulong sa'yo ang mga tips na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at i-share mo na rin sa squad mong mahilig mabudol.
Mag-subscribe ka na rin sa ating channel, Pera Goals PH, para sa mas marami pang madaling financial tips at diskarte guides na saktong-sakto para sa'yo. I-click mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga bagong uploads natin. Comment down below kung magkano ang goal mong maipon bago matapos ang school year. Let's hit those financial goals together dito lang sa Pera Goals PH. See you in our next video. Bye!